Kaya mga kaibigan, sa isa sa mga nakaraang video, nalaman natin na may mga sitwasyon kung saan ang ulo ay umaabante at dahil dito, nabubuo ang ilang mga hindi normal na posisyon na inangkopan ng ating gulugod. Pero may mga pagkakataon din na nakakaroon ng mga pagkiling sa gilid. Ibig sabihin, maaari itong mangyari habang gumagalaw lang. O kaya naman ay maaring ang gulugod ay nakapirmi na sa ganitong posisyon. Kapag ganito, pwedeng magkaproblema sa postura o scoliosis at hindi pantay ang kilos. Mas marami sa isang gilid kaysa sa kabila. Madalas, nagdudulot ito ng pananakip. Hindi pantay ang pag-unlad ng kanan at kaliwang kalamnan. Habang lumalaki ang diferensya, lalong naninigas ang gulugod at balakang sa posisyong ito. At ang pinakaimportanteng kalamnan na bumubuo ng pagkiling sa gilid ay ang quadratus lumborum. Matatagpuan ito sa pagitan ng ikalabindalawang tadyang at ng buto ng balakang, itong iliac bone. Lahat ng lumbar vertebrae, pati na rin ang mga transverse process, ay kasali rin para gumana ang kalamnan na ito. Nakakabit ang kalamnan na ito sa lahat ng mga vertebreng iyon. At madalas mangyari na nagkakaroon ng pagkakaiba sa pagitan ng kanang at kaliwang kalamnan. Sa panig kung saan mas maikli ang kalamnan, doon naglalapit ang dalawang bahaging ito. Ang likurang bahagi ng balakang ay nagsisimulang tumaas pataas. At ang ribcage ay nagsisimulang bumaba. Sa simula, mas madali gumalaw ang balakang sa bahaging, mas maayos ang pagkakabuo ng kalamnan na ito. At sa kabilang bahagi, unti-unting humahabang kalamnan. At habang mas umiikli ito dito, mas nahihirapan ang kalamnan sa kabilang bahagi na gumalaw. Para maibalik ang lakas ng dalawang kalamnan, kailangan talaga silang pagsamahin. Тренировку Ang pag-ehersisyo ng mahinang mahaba na kalamnan at pag-unat ng pinaikling kalamnan. May iba't ibang ehersisyo kung saan iniinat ang mga gilid na kalamnan na ito. Pero dito, mahalaga talagang iunat ng hiwalay ang bawat isa. Halos lahat ay alam kung paano sanayin ang isang kalamnan ng hiwalay, pero mas kapakipakinabang din malaman kung paano iunat ang bawat kalamnan ng hiwalay mula sa iba pang mga kalamnan. Dahil kung gagawin ninyo ang mga karaniwang ehersisyo sa pag-unat, halimbawa, mga pagyuko kung saan iniinat ang buong gilid, kasabay ng pag-unat ng quadratus lumborum ay mainat din ang latissimus dorsi. At dito nagkakaroon ng sitwasyon na dahil dito ay umiikli, dito naman, ang mga talim ng balikat ay laging umaangkop para manatiling pantay ang inyong mga mata. Dahil dito, kita ninyo, dahil ang kanang kalamnan ay umiikli, ang kaliwa naman ay humahaba. Ang mismong ribcage ay nakaganito ang hugis. Pero ang kanang talim ng balikat ay medyo angat kumpara sa ribcage. Ito ay lilipat dito. Ito ay itataas ng kalamnan na nagtataas ng talim ng balikat. At kapag ang kalamnan na nagtataas ng talim ng balikat ay laging nasa tensyon. Parang umiikli rin ito dito. Dito, ang nangyayari ay ang latissimus dorsi ay laging nakaunat dito. At dito, sa kasong ito mismo, na ang latissimus dorsi sa kanang bahagi ay magiging mas mahaba dito. At dito, sa kaliwang bahagi, ito ay magiging mas maikli. Dahil dito, mahusay na hinihila pataas ng kalamnan na nagtataas ng talim ng balikat ang kalim ng balikat. Dito, hindi gumagana ang kalamnan na nagtataas ng talim ng balikat. Hindi ito gumagana dahil sa posisyon mismo, hindi na kailangang itaas ang talim ng balikat. At sa paggalaw, kapag dapat itong gumana, dito ay hindi lang talaga ito gumagana kasi nasa itaas na itong balikat. Hindi na kailangang gumana ng kalamnan na ito dahil ang palisukat ng kalamnan ay tense na at ang balikat ay nasa itaas na rin. At kaya dito, unti-unti itong humihina at dito naman ay lalo pang umiikli, napapagod at mas lumalaki pa nga. Kaya kapag gumagawa kayo ng ehersisyo at basta nyo lang hinihila ang gilid na ito, kadalasan ang na-stretch ay itong latissimus dorsi dito. Itong bahagi na ito ang na-stretch, hindi itong bahagi na ito. At dito, sa kasong ito,
Kailangan mong i-stretch agad ang dalawang kalamnan. Kailangan mong i-stretch ang parisukat na kalamnan ng baywang sa kanan at ang latissimus dorsi sa kaliwang bahagi. At palalakasin ang parisukat na kalamnan ng baywang dito. Ang kalamnang nag-aangat sa talim ng balikat dito, i-stretch ang kalamnan na nagtataas ng scapula sa kanan kung kinakailangan at palakasin ang latissimus dorsi. Ganon din kung kinakailangan. Pagkatapos na magpantay ito dito. Ang buong hirap ay nasa paggawa nito sa tamang pagkakasunod-sunod. Kailangan magsimula dito sa bahaging ito. Ibig sabihin, kung gagawin mo ito dito, walang gaanong epekto ito. Pag ibinaba natin ang talim ng balikat, lalo lang bababa ang balikat. Mapupunta lang ito dito. At mas lalo pang mabibigatan ng leeg. Itinataas ang talim ng balikat dito para mapagaan ang trabaho ng leeg. Para kahit papaano ay makakilos pa rin ito. Kaya dito sa bahaging ito, dapat magsimula. Para malaman kung saan ang parisukat na kalamnan. Para may magawa, kailangang maintindihan muna kung saang panig ang parisukat na kalamnan. Kung alin ang pinaikli, kung alin ang mas mahaba, may ilang mga pagsusuri. Una rito ang pagsusuri sa pagtagilid. Mas mainam gawin ng nakaupo, pero pwede rin nakatayo. Kung gagawin mo ito ng nakatayo, kailangan mong tiyakin na hindi gagalaw ng ganito ang balakang mo. Ganito ang posisyon mo. Nakatayo ka, ibinababa mo ang mga kamay mo sa gilid ng mga hita, at sisimulan mong abutin pababa gamit ang kamay mo dito. Ilalagay mo lang ng medyo paatras ang kamay mo para hindi siya nasa unahan. Para di umusli ang kamay mo at di ka yumuko pa abante, dito mo lang abutin sa isang direksyon. Naabot mo na, halimbawa, ang isang bahagi ng binti mo, nagawa mo na ang galaw. Gawin mo ito na parang laging nasa lugar ang balakang mo at minimal lang ang galaw mo. At gawin mo rin sa kabilang direksyon. Mapapansin mo na mas madali gawin ang galaw sa isang direksyon. Halimbawa, umaabot ka halos sa likod ng tuhod mo, pero sa kabilang direksyon, mas maliit ang galaw na nagagawa mo. Ibig sabihin, senyalis na ito na sa panig na mas mahirap mong abutin, dun hindi masyadong nag-work ang kwadratos na kalamnan at hindi ka nito hinahayaan gawin ang galaw na yon. Dito, maikli ang pahilis na kalamnan at gumagawa ng magkasalungat na galaw kaya hindi nila hinahayaan magawa mo ang galaw papunta roon. Isa itong paraan ng pagsusuri. Ang isa pa ay pagsusuri para sa pag-ikot. Dito, sisimulan mong umikot sa isang direksyon. Subukan mo ring huwag paikutin ng balakang dahil maari nitong punan ang kakulangan ng mismong paggalaw ng gulugod. Dito, simulan mong umiikot papunta rito na parang iniikot mo ang sarili mo, pero huwag iikot ang ulo, tumingin lang sa harap. At tingnan mo, saang direksyon mas magandang pag-ikot. Sa isang direksyon, umikot ka. Tingnan mo kung gaano kalaking galaw na nagawa mo. Tapos sa kabila naman. Karaniwan, sa direksyon mas mahirap ang pag-ikot, ang talim ng balikat ay masyadong umaabot papunta rito. At maaari mong maramdaman na lumalapit ito sa gulugod. At ang bigat ng katawan mo ay nagsisimulang lumipat sa isang paa. Pwede mo itong gawin sa harap ng salamin. Pero kadalasan, napapansin ng lahat na mas magandang pag-ikot nila sa isang direksyon kaysa sa kabila. Halimbawa, kung sa kanan ko mas maikli ang quadratus lumborum, mas mahirap ang pag-ikot ng kanang balikat paabante. Kasabay nito, parang ganito ang galaw. Lilipat pa sa kanang paa papunta rito. Isa pang paraan para malaman kung saan mas maikli o mas mahaba, tingnan mo ang sarili mo sa salamin mula sa harap. Tama? May ilang posibleng senaryo dito. Maaring mas mababa ang balikat dito sa panig na mas maikli ang kalamnan. O kaya naman, pareho lang ang taas pero medyo mas nauuna ito. Ibig sabihin, halimbawa dito sa akin, ang kanang quadratus lumborum ay maikli. Isang posibilidad ay mas mababa ang balikat. At ang isa pang posibilidad ay magkapantay ang balikat pero ang kanang balikat ay medyo nauna rito. Ibig sabihin, inangat ito ng kalamnang nag-aangat ng skapula hanggang sa maging kapantay ng kaliwang skapula. Kapag itinaas niya ang skapula, medyo iniusog niya ang balikat papunta rito sa unahan. At ganito ang magiging posisyon. Parang magkapantay sila, pero itong balikat ay nauna rito. Parang nakabitin ng kaunti ang braso dito sa unahan.
Вот. At isa pang pagsusuri, kailangan mong tingnan ang sarili mo mula sa likod. At dito, kapag pinaekli ang kwadratus na kalamnan, makikita mo ang ganitong tiklop sa bahaging ito. Ang una na kailangan simulan ay kailangan mong maintindihan kung anong bahagi ang alin. Naintindihan na natin yan. At ang mga ehersisyo ay tatalakayin natin sa mga susunod na video. Kung paano mag-unat, kung paano mag-contract, lalo na tungkol sa paksang ito at sa nauna, kung saan tinalakay natin ang harap at likod na posisyon. Pero kung gusto mong mas mabilis, lahat ng ehersisyo para sa paglalakad, para may tama ang ganitong posisyon. Paunti-unti. Available na sila sa channel, pero kailangan ng subscription gamit ang link sa description. Ibig sabihin, kung gusto mong mas mabilis itong matutunan, pwede kang mag-click sa link at simulan mo na itong gawin. Kumpleto na doon mula sa simpleng ehersisyo hanggang mahihirap na gawain. Вот. O maghintay ka. Posible ring gawin din natin ang lahat ng yan. Pero para maintindihan, kailangan nating tukuyin. Kaya sa simula, tukuyin muna natin. At kadalasan, ayon sa estadistika, sa isang banda ay medyo mas maikli ito, at sa kabila naman ay medyo mas mahaba. Kaya sa mga komento, isulat niyo kung anong natukoy ninyo, kung saang bahagi mas maikli ang inyong quadratus lumborum, at kung saang bahagi naman ito mas mahaba. Titingnan natin kung tama ang sukat ninyo o hindi, dahil madalas, М, bihira lang na sa isang bahagi ay maikli, tapos sa kabila ay mahina. Nangyayari lang ito kapag may injury o kaya may idiopathic na scoliosis. At isang palatandaan, sa bahagi ng maikling kalamnan, mas komportable sa tao na ilagay ang paa niya sa likod. Ibig sabihin, kapag nakatayo siya, sa bahagi kung saan maikli ang kalamnan, kadalasan ang paa na yon ay nasa likod. Kaya, tukuyin ninyo.